Magandang araw po sa inyong lahat. Alam niyo po, nagtataka ako, bakit presidente pa nga ang nagkalat ng fake news tungkol kay Zaldico? Fake news po yan dahil nagsalita ng Czech police. Ang si Zaldico ay naging subject ng isang legal enforcement. No? Hindi po siya nadetine, hindi siya naging under custody, hindi siya naaresto. So kahit balibalik rin pa ng Krappler, yung kanilang nadiskubre, nagpapatunay po yan na fake news talaga ang presidente. Pero bakit nga siya pa ang nagkalat ng fake news? Well, nung una po, ang akala ko dahil lang talagang gigil na gigil siya kay Zaldico at talagang excited siya na makuha si Zaldico para mapatahimik. Dahil si Zaldico ang talagang whistleblower na nagpapatunay na si Marcos Jr. ang tunay na mastermind ng kakurakutan sa Pilipinas. Pero ngayon po, habang tayo ay abalang-abala na nagtatanong kung nasaan nga ba si Zaldico at yan ang laman ng balita, abay lumabas ang isang balita na hindi man lang piniture ng mainstream media sa Pilipinas. Isang foreign media outlet pa ang nagbalita na meron daw gagawin na 1,600 hectares. Ang tawag nila ay New Economic Security Zone sa Luzon, ang bubuksan ng Amerika, dyan po, possibly sa New Clark City. Ano pong gagawin dito? Well, ito po ay para sa advanced industries, semiconductor chips. Dahil alam natin yan ang kinakailangan ng mga missiles ng Amerika sa panahon ng digmaan. Artificial intelligence, electronics manufacturing, na po yan, defense-related po yan, and critical minerals processing. Siyempre, yung critical minerals, alam din natin na meron din po yung gamit para sa mga kagamitan ng panggera. Bagamat ito'y magdudulot ng trabaho sa mga Pilipino, which we still have to see, kasi nga ang plano nila, mga Amerikano rin magpapatakbo nitong Special Economic Security Zone, ang tanong, hindi kaya ito ang tunay na dahilan kung bakit nagpakalat ang fake news si Marcos Jr. para ilihis ang issue dahil mas malaking kontrobersya itong Economic Security Zone. Para maintindihan yung aking tinutukoy, ang saligang batas po natin ay nagsasabi na matapos ang kasunduan na naging basihan para sa presensya ng mga base militar ng Amerikano sa Pilipinas, walang base militar ang pupwedeng itatag sa Pilipinas kung hindi ito sang-ayon sa isang tratado, kinikilala ng parehong bansa, Pilipinas at ang bansa na magbubukas ng foreign base sa Pilipinas na isang tratado, concurred by the Philippine Senate, at kung kinakailangan, bigyan ng pagpayag ng sambayan ng Pilipino. Yan po ay malinaw. Ang pinagbabawal ay hindi na po pwede ang mga base militar kung walang tratado, ratifikado ng Senado, at kung kinakailangan, aprobado ng mamamayan. Now, bakit ko sinasabi na itong Economic Security Zone ay posibleng maging base militar? Well, unang-una, out of nowhere po ito. Bigla na lang itong sumulpot. Ang tawag nila, ito daw ay kabahagi ng, ano ba yung tinatawag nila? Kabahagi ng, ewan ko ba, yung may pax-pax na tinatawag sila rito, no? Pero ang kadahilanan daw nito ay dahil nais nilang mabawasan ang kanilang supply chain dependence sa China. Pero ano bang ibig sabihin nito? Lalong-lalo na itong Special Economic Security Zone ay gagawa ng mga microchips na kinakailangan para sa missiles. Well, ngayon po ang kahalagahan ng Taiwan ay dahil ang Taiwan halos 90% ng microchips na ginagamit ng Amerika sa kanilang mga missiles at iba pang pangdigmaang mga gamit ay gawa sa Thailand. Kailan lang po nagkaroon ng balita na yung opposition party sa Taiwan ay nagtungo na sa China dahil gusto nilang ayusin ang kanilang relasyon. Ito ay matapos magkaroon ng maraming haka-haka na baka ang susunod na putukan ay dito nga sa Taiwan. So anong ibig sabihin yan? Well, ang Amerikano naman interested sa Taiwan, hindi dahil sa lokasyon ng Thailand kasi nasa Pilipinas naman sila. Ginagamit naman nila ang ating mga base militar at wala namang base militar sa Taiwan.
Interested sila sa Taiwan dahil ang kanilang mga computer chips na ginagamit sa kanilang mga missiles at iba pang sandatang panggera ay gawa sa Taiwan. Now, bago po maanunsyo ito, na siyempre, sinapawan ng balita tungkol kay Zaldico, nabalita naman talaga na magkakaroon daw ng ganitong proyekto ang Pilipinas. Pero pansinin ninyo, una-una, bakit ang tawag ay Economic Security Zone? So hindi ito parang PEZA. Hindi lang po ito negosyo. Ito po ay para sa seguridad. Kaninong seguridad? Seguridad ng mga Amerikano. Hindi gaya ng mga PEZA registered owners, ito ay magiging under administration ng Amerika. Ang sabi ay ang length of time ay 99 years, renewable for another 99 years. Mantakin nyo yan. At rent-free. Walang bayad na upa. At yung mga Amerikano magtatrabaho rito, posibleng magkaroon ng diplomatic immunity o labas sa jurisdiction ng Pilipinas. Yung mga batas natin hindi umiiral o hindi pa iiralin doon sa kanilang Special Economic Security Zone at syempre mga hukuman natin mawawalan ng jurisdiction. Magkakaroon na naman ng mga Pemberton. Mga Amerikanong gagawa ng krimen laban sa mga Pilipino at hindi natin sila mapaparusahan sa ating mga hukuman. Pero alam nyo, yung mga panahon na nangyari yan, meron talagang kasunduan. Ang Philippine-US Military Bases Agreement na napaso na nga. Kaya naging dahilan, kaya napalayas natin mga Amerikano sa base militar na ipinabalik naman ni Noynoy Aquino sa pamamagitan ng EDCA at pinalawak pa nitong bangag na presidente. So unang-unang punto, bakit kasama na security zone siya? Ibig sabihin, gagamitin talaga yan para sa depensa. Depensa ng Pilipinas? Hindi, kasi nga mga Amerikano yan. Depensa ng Amerikano. Pangalawa, bakit sila magiging labas sa jurisdiction ng Pilipinas? Magiging labas lang sila sa jurisdiction ng Pilipinas kung mayroong tratado na nagsasabi na hindi sila sakop ng ating jurisdiction. Pero dahil walang ganyang kasunduan, ibig sabihin, mga kasundaluhan yan. Bakit? Kasi ang mga kasundaluhan na nakastation sa mga ibang mga bansa ay hindi sakop ng jurisdiction ng bansa kung nasaan sila. So malinaw sa akin, yung pangalan, security, yung exemption sa jurisdiction ng Pilipinas na binibigay sa mga Amerikano magpapatakbo niyan, at yung kanilang gagawin doon mismo sa Special Economic Security Zone ay kabahagi ng war effort. Ano ibig sabihin ko? Well, ibig sabihin ko po, miski hindi siya tinatawag ng base militar, siya po ay magiging valid military object. Ano pa ang valid military object na po pwede ang gera sang-ayon sa batas na umiiral kapag merong digmaan? Well, ito po ang international humanitarian law. Ang sabi po ng international humanitarian law, ang military object ay yung po pwedeng targeting ng mga mandirigma ay ang isang bagay na dahil sa object purpose. Okay? Ito po ang definition niya, ha? Object at purpose. So, nature, location, and purpose or use make an effective contribution to military action. Yan po ang definition ng military objective or military object or military target. Tignan natin. Ano bang nature nitong Special Economic Security Zone? Well, gagawa po yan ng mga sandata at mga microchips na kinakailangan para sa sandata na panggera. Pangalawa, location. Dati po sa mga dating militaring base militar ng Amerika, Clark, na malapit sa Taiwan, malapit sa China, at yan nga po ang sinasabi natin na yung mga EDCA bases, hindi naman po yan dahil sa seguridad ng Pilipinas. Kung hindi, ang EDCA bases, gagamitin lang nila yung kasundaluhan nila at mga equipment kung kailangan ng mga Amerikano sa gera na kanilang papasukan. Purpose, ayan po, security, hindi lang economic. Alam naman natin na talagang ang paggera, ang mga gawaing gera ay negosyo sa Amerika. Napakalaking negosyo. Or use, yung paggamit nila, make an effective contribution to military action. So yan po yung definition. So by the very definition, itong Special Economic Security Zone, by its nature, location, purpose, or use, contributes to military action. At yung timing na pagbubukas. Sa panahon na mayroong gera sa Iran,
kasabay ng kanilang desisyon na maggumawa rin ng isang depot para sa fuel sa kanilang mga eroplano at saka mga vapor dyan po sa Davao Region. Ibig sabihin, lahat ito nakatutok sa mga pangangailangang panggera ng Amerika sa panahon na merong gera. Kaya nga po, maski hindi yan tinatawag na base militar, ako po'y nagsasabi at nagdedeklara bilang isang abogado, isang guro ng batas, bilang isang nag-aral ng international law at ng constitutional law, na ito po ay isang, for all intents and purposes, a military base because its nature, location, purpose, or use can make an effective contribution to military action. At gagamitin po yung mga microchips, yung mga AI at iba-ibang gagawin nila, yung processing ng ano bang materials ang tawag nila, yung processing ng rare earth materials na may gamit din ng panggera. At yan po ay sigurado gagamitin sa nagaganap na gera ngayon sa Iran, kung ito'y magtatagal o kung hindi naman, so kahit anong gera na mai-involve pa ang Amerika. So sa akin po, posible na pinalaki nila ang issue nitong hindi naman pag-aresto kay Zaldico para makalimutan natin na hindi mapansin ang mas mahalaga pang issue ng pagbenta na naman ng soberenya ng Pilipinas at pagbaliwala na naman ng ating presidente ng ating saligang batas na nagsasabi na kahit anong military base ngayon sa ating teritoryo ay dapat sang-ayon lamang sa isang tratado na binigyan ng concurrence ng Senado at aproban ng taong bayan kung hilingin ng Kongreso. So, tingin ko malinaw na kung bakit nagpakalat ng fake news itong Marcos Jr. Kasi alam niya na yung suporta ng mga Amerikano ay crucial sa kanyang rehimen. Gaya ng umasa ang kanyang ama sa suporta ng Amerika para siya'y tumagal sa panahon na siya'y tumagal. Alam niya na kung mawawala ang suporta ng Amerika dahil sa korupsyon at dahil sa kanyang estado ng pag-iisip, hindi natatagal ang kanyang rehimen. At dahil po dyan, ibibigay niya ang lahat ng kinakailangan ng Estados Unidos. Kasama na po dyan ang ating teritoryo, ang ating soberenya, at ang pagkakaladkad niya sa ating bansa sa isang gera na wala tayong kinalaman, na isang paglabag na naman sa probisyon ng saligang batas na nagsasabi na we renounce war as an instrument of our foreign policy. So malinaw po, may dahilan kaya nag-fake news para ilihis ang pagbenta na naman ng ating soberenya kapalit ng suporta sa kanyang corrupt at sa kanyang liderato na merong addictus benedictus. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ay, gaya na aking palaging sinasabi po, tayo naman po ay nagpapatuloy sa Spokes Hour dahil ito lang po ang ating makokontribute dahil tayo po ay tunay nagmamahal sa ating bayan. Bakit po natin minamahal ang ating bayang Pilipinas? Because this is the only country that we have and therefore the only country that we will love. God bless the Philippines and again, salamat po sa inyong patuloy na tiwala. Bye.